ngunit iilan lang ang pinipili nito. Hitik sa hirap ang landas tungo sa kabutihan. Ngunit may isang nananaig na tapang at talino sa panig para sa nakararami. Si Miriam Defensor Santiago. Sa hanay ng mga namumuno ngayon, mahirap pantayan ang kakayahan nitong si Miriam. Siya ay outstanding senator, Cabinet Secretary ng Agrarian Reform, Immigration Commissioner, fighting judge ng Quezon City Trial Court, Asian Nobel Prize winner sa kanyang paglilingkod sa gobyerno, at minsan siya'y naging overnight sensation ng unang pagtangkang pasukin ang larangan ng politika. Kinagigiliwan ng sambayanan ang Miriam Magic. Sa likod ng lahat ng ito, si Miriam Defensor Santiago ay may matibay na katawan. Malakas ang paniniwala sa sarili, may malasakit sa kapwa, at may taimtim na pananalig sa Diyos. Maraming kabutihan ang gustong maatim ni Inday Miriam, ngunit hirap at balakid ang naging katapat nito. Pagtatangka sa kanyang buhay ang naging almusal sa umaga. Kriminal naman ang katunggali sa araw at gabi. Minsan pa may nagtangkang kumitil sa kanyang buhay para lang matigil ang kanyang pakikipaglaban. Sa kanyang kampanya para masupil ang graft and corruption, siya ay nasalpok sa mga mababangis na ugat ng kriminalidad. Ano ang nag-uudyok kay Miriam na magnais na makidigma sa katiwalian ng lipunan? Ano kaya ang nagawa ko sa buhay na nabigyan ako ng ganitong mga biyaya? Na masabi ko, yung ayaw sabihin ng iba, takot silang sabihin iyon. Na magawa ko, yung mga ayaw na gagawin ng iba dahil takot silang gantihan sila. Na maibago ko sana, maski konti lamang ang ating lipunan, na matulungan sana natin ang mga mahihirap dahil sila'y parang mga pipi, hindi sila makapagsalita. Magsalita man sila, wala namang makikinig sa kanila. Iyon ang aking motibasyon sa buhay, na para bang ang lahat na masa ng Pilipinas na doon na lang sila, na nakulong na sila ng kanilang kahirapan sa buhay. They are hostage to their own poverty. Para kung tingin ko sa kanilang mga kliyente ko sila, akong pagtagasabi nila ng katotohanan para makita ng buong lipunan kung ano ang katotohanan sa ating lipunan. Mahirap paniwalaan na ang mga matatapang na salitang ito ay nanggaling sa isang babae at bagong sibol sa politika. Maliit pa si Miriam, nangunguna na siya sa larangan ng pag-aaral. Top-notcher siya sa lahat ng antas mula elementarya hanggang high school. Pagtungtong niya ng Universidad ng Pilipinas, dito nakita ang kanyang ginas. Gumraduate ng magna cum laude sa kolehiyo at cum laude sa College of Law. Siya ang kauna-unahang babaeng editor-in-chief ng Philippine Collegian. Sa University of Michigan sa Estados Unidos, nagtapos ng doctorate si Miriam. Dekalibreng mga paaralan ang humugis sa kanyang tulong. Bilang guro sa UP at pinakabatang trial court judge ng Quezon City, kanyang hinimok pati ang rehimeng Marcos ng kanyang palayain sa pamamagitan ng piyansa ang mga katulad ni Lino Broca at mga ralistang ipiniit sa ilalim ng diktadura. Nang si Cory Aquino ang naging pangulo, inatasan niya si Miriam na mamuno sa isa sa pinakakurap na ahensya sa gobyerno, ang Commission on Immigration and Deportation. Dito nakita ang galing at tapang nitong si Miriam. Kinalaboso ang illegal smugglers, dinakip ang drug dealers, pinalaya sa mga foreign pedophiles, at sinita ang mga usurerong 5-6. Astig talaga si Miriam. Dahil dito, tumanggap siya ng Nobel Prize ng Asia, ang Ramon Magsaysay Award sa kanyang walang atubiling paglilingkod sa bayan. Si Miriam ay inatasan ding mamuno sa Department of Agrarian Reform. Kanyang nakita ang paghihikahos ng maralitang magsasaka. Sa kanyang maikling termino, nakita ni Miriam na ang hustisya para sa dukhang magsasaka ay hindi makakamtan habang ang mga nagmamay-ari ng lupa ay nakaluklok sa loob ng Kongreso. Napilitan siyang mag-resign bilang sekretaryo ng Department of Agrarian Reform. Sa dami ng kanyang katangian, inulan si Miriam ng pagbabatikos.
Ngunit umani rin siya ng pagpuri. Ito'y dahil sa kanyang mithiing mabago ang lipunan. Kaya sa unang pagkakataon, kanyang pinasok ang politika. Tumakbo siya sa pagkapangulo kahit siya'y walang tradisyonal na partido o yaman na tumustos ng magastos na kampanya. Sa kanyang paglilibot sa bawat sulok ng bansa, kanyang nasilayan ang totoong mukha ng kahirapan. Ilan sa ating kababayan ang hanggang ngayon ay nabubuhay sa hirap at dahas. Kanyang napukaw ang damdamin at imahinasyon ng sambayanan sa kanyang mga talumpati at pakikiisa sa nakararami.